Morning. Morning po. Nasa John 17 pa rin po tayo sa ating pag-aaral. This time po, nasa verses 13 to 16 po tayo. Hayaan niyo pong basahin po naman ang ating passage, this time po sa Tagalog. So, John chapter 17, verses 13 to 16. At ganito po ang sinasabi. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Sa Christian theology po, ang teaching ng perseverance of the saints o pagpapanatili ng mga banal ay tumutukoy po sa kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya upang ingatan sila at manatili po sila sa Panginoon hanggang sa huli. Yun ang tinatawag natin na perseverance of the saints. It refers to God's grace in our lives to keep us until the end. Sa mga tuwid sa biyaya ng Diyos, ang tunay po na hinirang ng Ama, ang tunay na hinirang po ng Ama ay magpapatuloy kay Kristo hanggang huli. On the other hand, it is also said na ang pagpapanatili sa mga banal ay ang preserving work of God. So, those who persevere until the end are those who are being preserved by the Lord till the end. Ulitin ko po, those who persevere till the end are those who are being preserved by the Lord until the end. Sa ibang circles, ang preservation of the saints ay mas kilala na yung, siguro narinig na natin ito, yung once saved, always saved. Pero hindi po tama kasi ang nagiging connotation ng once saved, always saved. Nagkakaroon ng masamang attitude dito. Ay, so nakakilala ako sa Panginoon since once saved, always saved, edi kahit mamuhay ako sa kasalanan, okay lang, total saved ako. Hindi po tama yun. Again, uulitin ko, dahil saved ka sa Panginoon, dapat mag-persevere ka by God's grace till the very end. And those who persevere till the very end, by God's grace, are being preserved by His grace till the very end. In our passage today, ang point of view na binibigay po sa atin ng Scripture ay hindi lamang activity natin. Yes, may cooperative activity tayo sa pag-persevere. Pero ang tinitignan natin dito sa ating passage ay yung lalim ng biyaya ng Diyos sa ating buhay para ingatan tayo hanggang sa huli. So, we will be looking at the depth of God's grace in our lives so that we are preserved to the very end. And it is interesting dahil ang pinapakita sa atin ng kasulatan ay may anggulo po ng pagsasama ng Ama at ng Anak. Kadalasan, pag pinag-uusapan kasi ang preservation of the saints, or perseverance of the saints, it is God's relation to man. Pero dito, ang pinapakita sa atin sa John 17, yung anggulo ng pagsasama ng Ama at ng Anak. Sabi nga ni Kristo sa verse 13 at dun sa binasa ng ating kapatid kanina, "These things I speak in the world so that they may have my joy made full in themselves."
brief review lang po tayo ng ating mga napag-aralan mula sa John 17. Tinanong po natin what are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience. Dun sa verse 1a, truth number 1, napag-aralan natin that in His incarnation or humanity, Christ submitted to the Father. And truth number 2, sa verse 1b, Christ has full knowledge of God's sovereign plan of redemption and lived consciously by this plan. Truth number 3, sa verse 1c naman, Christ desires that the Father be glorified in His crucifixion and death. And in verses 2 to 3, truth number 4, it is only Christ who has the power to give eternal life to those the Father has given Him. Wala sa iba. Not even the church. It is only in Christ that we find eternal life. Truth number 5, verses 4 to 5, in the Trinity, Christ is the only person possessing two distinct natures, divine and human, to accomplish the task of redeeming God's people for God's glory. So, si Christ lang ang only person of the Blessed Trinity na may two natures, divine and human, para ma-accomplish ang plan of salvation. Last week na pag-aralan natin yung truth number 6, verses 6 to 8. Christ's followers are chosen by the Father and given as a gift to the Son for redemption. So, tayo na sumusunod kay Kristo, we are given to Christ from the Father as gifts to the Son for redemption, for the purpose of redemption or for the purpose of salvation. And then in yung truth number 7, verses 9 to 10, Christ forever intercedes for His followers because they first belong to the Father and He is glorified in them. Napag-aralan natin na nagpapatuloy ang ministry ni Christ even to this very day. Habang humaharap siya sa Ama, patuloy siyang nananalangin para sa atin. And then truth number 8, verses 11 to 12, Christ wants His Father to preserve His disciples so that they remain united until He returns. So ang basis ngayon ng fellowship natin at pagkakaisa dito sa lupa ay ang pagsasama ng Ama at ng Anak. Panalangin ko po mga kapatid at kaibigan na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin ngayon. Especially sa atin na nababalisa o naguguluhan sa ating pananampalataya at buhay. Nawa makilala po natin ang Panginoong Hesus na Siya po ang ating kagalakan para manatili tayo sa Kanya hanggang huli. Upang matutunan nating tumugon sa maayos na pagsamba sa presensya po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Our question remains the same. What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? This now leads us doon sa verse 13. By this time po, katulad ng nabanggit natin the previous weeks, wala po si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad ay wala na po sa upper room. Tapos na po ang Lord's Supper by this time. Pero hindi pa po sila nakakarating sa Garden of Gethsemane. So along the way, habang naglalakad sila papunta doon sa halamanan, ay tumigil sila probably sa tabi at nanalangin ang Panginoong Jesus. Within earshot ng kanyang mga apostol, narinig nila ang kanyang dalangin para sa kanila. So, dito sa verse 13, ganito po ang sinasabi, "But now I come to you, and these things I speak in the world, so that they may have my joy made full in themselves." So after Jesus tells the Father why He prays for them, why He prays for His disciples, He mentions now the purpose of His ministry and His prayer in relation to His disciples. Last week, napag-aralan po natin ang ministry ni Jesus Christ in relation doon sa Father. At sabi po niya, katulad sa verse 4, "I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do." And then in verse 6, sabi niya, "I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world."
maliwanag na kung ano ang ministry ni Jesus Christ during this time. And it is to reveal the Father. And it is to reveal His name, yung qualities, yung excellencies ng Ama sa kanyang mga alagad. And then in verse 8, sabi niya, "For the words which you gave me, I have given to them." So sa pag-fulfill niya ng kanyang ministry na ipahayag ang Ama, ninais niya na maluwalhati po ang Ama sa pamamagitan ng pagpahayag niya ng lahat ng salita ng Ama sa kanyang mga alagad. And then in verse 13, patuloy niyang dinadalangin sila sa Ama habang naririnig nila siya. At yung sinabi niya na these things that I speak in the world ay tumutukoy po sa kanyang preaching ministry at sa kanyang panalangin dito. Sapagkat alam na po niya na malapit na po siyang umalis. Mamamatay na siya at mabilis na siyang mawawala sa kanila. Pagkatapos niya mamatay, mabubuhay siya after 3 days. He will stay for a while, ng ilang araw, and then aalis na siya. He knows na hindi na siya tatagal. At ngayon, inaaliw niya sila sa parating na pagsubok sa kanila. Dahil susubukin ang kanilang pananampalataya. Sabi niya, "So that they may have my joy made full in themselves." Mapapansin po natin na ang tinutukoy na kasiyahan o kagalakan ng Panginoon dito sa passage ay hindi isang ordinaryong kagalakan. Hindi ito nakabase sa ating kagustuhan. Halimbawa na lang, kapag matagal mong pinaghirapan ang isang promotion sa trabaho o mahirap na isang pakikipaglaban dahil sa isang karamdaman. Hindi yun ganon. Hindi yun yung kasiyahan na tinutukoy dito na nagmumula sa ating mga efforts. Ang tinutukoy dito, although true and valid, ang kasiyahan na nararamdaman natin kapag napagtatagumpayan natin ang ating mga circumstances, ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo, notice yung emphasis, my joy. It is Christ's joy. And He is giving this joy to them in the face of the coming conflict. Binibigay niya ang kanyang kagalakan sa kanila. How? How does He give it to them? By preaching to them the good news of God's love at pag-display ng kanyang humility and obedience sa Ama. And of course, by praying for them. At naririnig nila ang kanyang panalangin sa Ama ukol sa kanila. Sabi po sa Tagalog, sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. And so He wants yung full measure of His joy na mapunta sa kanila, na umapaw sa kanila, at mapa sa kanila ito para makapagpatuloy sila kasi aalis na siya eh. The only way na makakapagpatuloy tayo sa Panginoon is if we have Christ's joy, if He gives it to us. So what are the truths that we learn about the relationship between the Father and Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Truth number 9, dito sa verse 13, Christ completed His ministry in the world so that His joy would be complete in His disciples. Christ completed His ministry in the world so that His joy would be complete in His disciples. So pagkatapos niyang idalangin na mapuspos sila ng kanyang kagalakan, dinalangin ni Kristo na ingatan naman sila. In our passage, may dalawang uri po ngayon ng kaaway na makikita tayo na it would seem na that would be in conflict sa mga tagasunod ni Kristo. Dalawa yan. Ang sanlibutan at yung tinatawag sa Tagalog na masama. Sa English, the evil one. Ito ang magpapahirap sa paglilingkod. Verses 14 to 16.
Sabi sa 14a, I have given them your word and the world has hated them. So, ang gift ni Jesus Christ sa kanyang followers ay yung kanyang salita. Yung binigay sa kanya ng Ama at ngayon binibigay niya sa kanila. Sabi niya, I have given them your word. Itong salita ay hindi gawa-gawa ng tao, kundi nagmula sa Ama na binigay sa anak at ngayon binibigay ng anak sa kanyang mga alagad. Binibigay niya ito sa mga nagmamahal sa kanya, sa mga sumusunod sa kanya. At dahil itong salita ang nagbago sa kanila, at ito ang kanilang tinanggap at ipapahayag sa mundo, anong response ng mundo sa kanila? Kapopootan sila ng sanlibutan. Kadalasan iniisip natin na ang purpose po ng salita ng Diyos sa buhay natin ay para aliwin tayo kapag tayo ay nagugulumihanan. Kapag tayo ay nagdadalamhati, at kailangan natin ito para lumago tayo sa pananampalataya. This is true. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit pinagkaloob sa atin ito ng Panginoon sa kanyang biyaya. Hindi ito ang dahilan kung bakit pinagkalooban tayo ng biyaya para marinig at maintindihan ang kanyang salita. Kadalasan, ang nakikita po natin puro personal. Pero matatandaan natin na ang utos ng Panginoon ay hindi naman para sa personal lang. Kasi kung puro personal lang, saan napunta ang love thy neighbor? As thyself. So, makita natin dito, may biyaya ang Panginoon kung para marinig ang kanyang salita. At binigay ito ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod para ibigay naman nila ito sa iba. God's word is not just for eating para sa ating spiritual nourishment. It is also for sharing to others, especially to God's people. Ang problema lang sa ministry, at dito papasok yung mga hardships, is that we don't always know at first kung sino ang mga hinirang. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi agreeable sa pag-iisip ng tao. Of course, dahil ang salita ng Diyos ay anti-culture, ito ay anti-sin, nilalantad nito ang karnal na interes at makasalanang pagnanasa ng tao. Na-expose ito dahil nga ang salita ng Diyos ay ilaw. Lumiliwanag ito. Dahil tinataas nito ang biyaya at katuwiran ng Diyos, ginigiba nito ang kahambugan at kasamaan ng tao. And this is the reason the world has hated Christ. He is the Word of God. And it has hated Him. And because it hates Him, the world also hates God's people. The message we bring is neither of sinful man nor agreeable to them. This word is of God. It belongs to Him. And I must admit, at first, hindi talaga natin alam kung sino po ang, when it comes to ministry, hindi po natin alam kung sino ang tatanggap ng salitang ito. Hindi rin natin alam kung sino ang tatanggi. But as we preach it to our families and to our friends, pinapakita ng salita kung sino ang tunay na hinirang, kung sino ang tunay na nabago, at kung sino ang tagasanlibutan. Ganun ang gawain po ng salita. And so, we should not always expect na hindi po tayo, nasanay po kasi tayo na ganito ang ministry. Ay, patanggapin mo siya.
Hindi po natin gawain na magpatanggap. Hindi rin po natin gawain na magligtas. Gawain po ng banal na espiritu, gawain po ng Diyos na magligtas. Ang gawain lang po natin ay magpahayag. Hindi po natin kailangang pilitin ang tao na tanggapin yun. Although nasanay tayo, in the past, kahit ako naririnig ko yun, bata ako, at patanggapin si ganyan sa ganyan. Pinatanggap mo na ba ganyan, ganyan. Hindi po natin gawain yun. Ang gawain lang po natin ay ipahayag, ibahagi ang salita ng Diyos. Sapat na po yun. Ang gawain po ng Diyos ay baguhin sila para tanggapin nila ang kanyang salita. Ngayon, syempre, mahirap sa ministry dahil hindi natin alam kung sino ang tatanggap, kung sino ang tatanggi. Hindi natin alam kung sino ang magpapapasok sa atin sa kanilang mga bahay, kung sino ang magbibigay ng pagpapala mula sa kaibuturan ng kanilang puso at kung sino ang magtatapon ng bato sa atin dahil sa kanyang salita. Hindi natin alam. Pero yun ang sinasabi ni Kristo dito. Kaya nga niya binigay ang kanyang kagalakan sa kanila. Kasi magiging mahirap ang pagsunod sa kanya. Ano daw ang ugat? Bakit daw sila kapupuotan ng mundo? Verses 14b hanggang 16. And the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sinasabi ni Kristo, notice yung language niya, and the world has hated them. Hindi naman sila kinapuotan dahil lang doon sa pagpahayag nila ng salita o dahil sa pagminister nila ng ebanghelyo sa ibang tao. Hindi naman yun has hated them. Kahit hindi pa sila mag-minister, the world already hates them. Why? 2 chapters earlier, binigay ng Panginoon ang isa sa mga dahilan na kinapupuotan ng mundo ang mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya po sa John 15:18-19, if the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this, the world hates you. Kaya raw kinapupuotan ng sanlibutan ang mga sumusunod kay Kristo, ay dahil sila raw ay pinili niya mula rito. They are in the world, but they are not of the world. They are in the world, but they do not belong to it. Dalawang beses po na binanggit ng Panginoon, they are not of the world, even as I am not of the world. Sabi niya sa verse 14, because they are not of the world, even as I am not of the world. At saka sa verse 16, they are not of the world, even as I am not of the world. Alam po natin na kapag paulit-ulit ang Bible, kapag inuulit-ulit niya ang mga set of words, it tells us to pay attention. Sinasabi sa atin, mahalagang tandaan ang mga bagay na ito. Huwag niyong kalilimutan. They are not of the world, even as I am not of the world. Dahil nga na kay Kristo tayo, dahil tayo ay kay Kristo, at nandito tayo sa sanlibutan, hindi tayo kabilang sa sanlibutan. Sapagkat iba na po ang ating kalikasan. Iba na. Binago na Kaya kapupuotan ka talaga. Ang tunay na Kristiyano po ay binabato. Iba na ang kanyang
kalikasan. Sapagkat ang ating mandato sa pamumuhay ay sumunod sa Panginoong Hesus. Sabi kanina sa Psalm 100, doon sa binasa ni Brother AJ, nilikha tayo ng Diyos para sambahin siya. Ayaw yan ng mundo. Ang gusto ng mundo ay sambahin ang sarili nila. Ang gusto ng sanlibutan, sila ang sinasamba. Ganun ang takbo ng mundo. Sambahin ang sarili. Ang ating mandato sa pamumuhay ay sumunod sa Panginoong Hesus, ay luwalhatiin ng Panginoong Hesus. Ang tawag ng sanlibutan ay umayon tayo sa takbo niya. Paano mangyayari yun na bago na? Na umayon tayo sa takbo niya, sa pamumuhay at mga pagnanasa nila. Ngunit dahil hindi ka na umaayon, sigurado puputsain ka. Katulad ng ginawa nila kay Kristo. Siguradong uusigin ka. Tulad ng ginawa nila kay Kristo. Bukod sa iba na ang ating mandato, iba na rin ang ating ugnayan. Dahil hindi ka na kabilang sa sanlibutan, others ka na. Outside ka na. Taob ka na, nasa labas ka na. At hindi ka na lumalakad sa dati mong pamumuhay, tatanggihan kanila at pahihirapan nila tulad ng pagtatanggi at pagpapahirap nila sa ating Panginoon. Sabi ni Kristo, they are not of the world, even as I am not of the world. Kapag sinilip po natin ang church history, makikita po natin kung paano pinahirapan ng sanlibutan ang early church at ang ating mga fathers of the faith. Pakinggan lang po natin itong short history. Pasisilip ko lang sa inyo kung anong nangyari sa mga mananampalataya noong unang panahon. Kapag binasa po natin ang Philippians at i-connecta natin to sa 2 Corinthians, na pag-aralan natin ito yung tungkol sa scheduling ng pagbibigay. Hindi natin pag-uusapan ang pagbibigay ngayon. Pero yung background doon, bakit inayos ni Apostol Pablo yun, ay sapagkat naghirap economically ang churches sa Macedonia. Kabilang doon ang Philippi. Bakit sila naghirap economically? Dahil nakakilala sila kay Kristo. Ayaw na silang tangkilikin ang kanilang mga customer. At nakakilala ka kay Kristo, ayaw mo magbukas ng araw ng linggo, hindi na ako bibili sa'yo. Hindi na ako suki. Kapag binasa po natin ang Book of Revelation, chapters 2 and 3, bagamat lahat sa 7 iglesia ng Asia Minor ay inusig at ginulo ng sanlibutan, 2 lang po sa 7 churches ang nagtiis at hindi nagpadala sa sanlibutan. Karamihan sa kanila ay pinahayagan ni Kristo ng kanyang hatol. Punta tayo sa writers ng books at saka sa mga apostol. Si Matthew po, also known as Levi, the tax collector, yung sumulat ng aklat ng Matthew, ay sinaksak sa Ethiopia dahil sa kanyang patotoo kay Kristo. Sabi ng iba, sinaksak. Sabi ng iba, tinuhog. Dahil sa kanyang patotoo. Si Mark ay pinakaladkad sa mga kabayo hanggang mamatay. Si Dr. Luke ay binitay ng mga pagano sa Greece dahil sa kanyang preaching of the gospel. Si Apostle John at one point ay tinapon sa kumukulong mantika pero miraculously nakatakas po siya. Hanggang sa ipatapon siya sa island of Patmos. Kung kaya naisulat niya yung Gospel of John, 1st and 2nd and 3rd John, at saka yung Book of Revelation. So habang naka-exile po siya doon niya naisulat. These are the last books of the Bible, yung kay Apostle John.
Si Santiago po, or si James, na kapatid ng ating Panginoong Jesus, na naging first pastor ng Jerusalem Church, ay hinulog mula sa tuktok ng templo. At nang makita nila na hindi pa siya patay, pinaghahampas siya hanggang sa malagotan siya ng hininga. Si Apostol Pablo po ay pinakulong. Mababasa natin sa Bible, ilang beses siya na-shipwreck, ilang beses siyang kinulong, ilang beses siyang binugbog, tinorture. Pero by 67 AD, pinugutan siya ng ulo ni Emperor Nero. Si John the Baptist, pinugutan ng ulo. Si Apostol Pedro, pagkatapos pahirapan, ay pinako nila ng pabaligtad. Ngayon, kung si Kristo ay pinahirapan at nagtiis, at ganun din itong kanyang mga alagad, lahat ng sumunod at sumusunod sa kanya, paano natin sa panahong ito nakuhang isipin na hindi tayo pahihirapan ng sanlibutan? Na hindi magbabago ang tingin sa atin ng sanlibutan? Yamang binago na ang ating kalikasan at binigay niya sa atin ang kanyang kagalakan. Ang tunay na kay Kristo, ang hinirang ng Ama at binigay kay Kristo ay kabilang sa kaharian ni Kristo. Hindi sa sanlibutan ito. Pinahihirapan sila at nahihirapan. Ngunit nananatiling tapat sa Panginoon na tumubos sa Kanya sapagkat binigay niya ang kagalakan niya sa kanila. Therefore, ang tunay na kay Kristo ay hindi sumasawsaw sa sanlibutan. Sapagkat ang kagalakan niya ay kay Kristo. Hindi na sa mundong ito. Pagkatapos po niya ipahayag ang mga bagay na ito, yung mga hirap na dadanasin ng lahat ng kanyang mga tagasunod, sinambit po niya sa Ama ang panalangin kung bakit hindi niya hinihiling na alisin ang mga tagasunod niya. Sabi niya sa verse 11, Holy Father, keep them in your name. Keep them in your name. Verse 15, ang nasa isipan ni Kristo ay hindi sila mawalay sa pag-ibig ng Ama at ng Anak. Ang iniisip ni Kristo ay makasama ulit ang lahat ng mga hinirang na tinitipon niya simula noon hanggang ngayon sa kasaysayan ng tao. Nais niyang makasama sila sa walang hanggan. Verse 15, sabi niya, I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. Sa Old Testament po, tayong mga tao, mabilis magbago ang isip. Mahirapan lang ng konti, magrereklamo. Pag masaya ang mga circumstances, todo puri tayo sa Panginoon. Pero pag nahirapan na, ayan na. Sa Old Testament makikita po natin, hiniling ni Moises, ni Elijah, at ni Jonah, hindi si Jonah Fairbanks, hiniling ni Jonah na patayin sila ng Panginoon. Dahil sa hirap na naranasan nila sa ministry. Ay, sabi nila sa Panginoon, kunin nyo na lang ang buhay ko. Hindi ko maaaring gawin yan. Nahirapan ako. Ganun tayo, yun yung nature natin. Ngunit dito sa dalangin ng Panginoong Jesus,
maliwanag na hindi ito ang direksyon ng Diyos. Hindi direksyon ng Diyos na kunin tayo sa mundong ito. It is interesting dahil ang desire ni Kristo ay ingatan tayo ng Ama. At ang sinasabi niya dito sa verse 13 ay, "These things I speak in the world, so that they may have my joy made full in themselves." Tapos, talo tayo sa verse 15. Pag kinonekta natin yun doon, ang panukala ng Diyos ay, hindi ko ignadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila, ingatan mo sila sa masama. Ano bang ginagawa ng masama? Di ba? Kaya nga masama Alam natin makakasira sa atin yun. I am not merely talking about evil circumstances, pero yung gawain ng evil one. And he seeks out to destroy the lives of men. Dito sa passage natin, sinasabi ni Kristo, ayaw niyang masira ang buhay ng mga binigay sa Kanya ng Ama. Ayaw niyang mapalayo tayo sa Kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, ang dalangin ni Kristo ay ingatan ng Ama ang Kanyang mga tagasunod mula sa masama. Anong gamit? Anong ginagamit? Gamit ang kagalakan niya na ipinagkaloob niya sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ngayon, natandaan ko bigla, may kina-counsel ako one time. Nagtanong siya sa akin, nagdadalang hati siya. Namatayan. Tapos sabi niya, down na down ako. Okay? Sabi niya, down na down ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, kinomfort ko siya. Pero makikita natin dito, ano ang ginagamit ni Kristo para mapanatili tayo? Anong ginagamit ng Diyos para manatili tayo kay Kristo? Ang ginagamit ng Diyos ay ang kagalakan na binigay ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. So kung down na down ka, ano ang dapat na ginagawa natin? Ano ang dapat na kinakain natin? Ang ginagawa natin, ang kinakain natin, yung mga kung ano-anong patawa sa TV. May oras at panahon ng entertainment. Ang kinakain natin, social media, na puro makasarili lang ang pinopromote. Mas marami pa tayong oras sa mga ganitong bagay. Hindi ko sinasabi na huwag nyo nang gawin huwag na kayong magtrabaho. Hindi ko sinasabi na huwag kayong manood ng TV. Ang sinasabi ko, tignan natin kung ano ang inilalaan nating oras sa salita versus doon sa mga gawain sa sanlibutan ito. May oras at panahon ang lahat ng bagay. Ngunit malalaman natin kung gaano kahalaga ang mga bagay-bagay doon sa oras na binibigay natin sa kanila. At sinasabi ni Kristo, gusto ko manatili sila sa akin. Panatilihin niyo sila sa pamamagitan ng aking kagalakan, gamit ang salita. Ngayon, kung down na down, anong solusyon? Buklatin ang salita. Pag-aralan ng salita. Natandaan ko nung na-depress ako, alam ko kung gaano kahirap buklatin ang Bible. Magulong-magulo ang isip ko, yung binabasa ko hindi ko maintindihan, and yet binabasa ko pa rin. Pinag-aaralan ko. At marami akong tanong sa Panginoon. Pastor na ako nun. Sasabihin niyo, pastor ka na nun, meron ka pa rin mga doubts no time na yun? Meron. Siyempre. Hindi naman ako Diyos Nakakaranas din ako ng kalungkutan. Pero hindi naman tumatagal Ang Kanyang salita ang nagbibigay sa atin ng kagalakan kay Kristo.
Binigay niya sa atin ito eh. Bakit na, kung ikaw ay dahil ikaw ay binago na niya, bakit mo, saan ka nakakuha ng tatanggihan mo ang pagpapala niya? Bakit natin naiisip yun? Hindi dapat. Mga kapatid at kaibigan, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Hesus dahil hindi niya hiniling na maging madali ang ministry. Sabi nga, John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano nangyari sa anak? Nung binigay niya, pinahirapan. Nagtiis si Jesus. Ngunit hindi niya hiniling na alisin siya agad ng Ama. Wala tayong maririnig sa kanya. Naging tapat siya hanggang huli. Tinapos niya hanggang kamatayan. At upang ipakita na naagapi at napagtagumpayan niya ang masama, narinig natin ang kanyang sigaw. Narinig natin ang kanyang huling panalangin bago siya mamatay. At hindi yun ang alisin mo ko sa mundong ito. Ang sinabi niya at isinigaw niya, naganap na. Nagtagumpay siya. Tagumpay siya. Tinupad niya ang lahat ng hiling ng katubusan para sa atin, para maingatan tayo hanggang huli. What are the truths that we learn here in the fellowship of the Son and the Father and God's plan of redemption? Sa verse 13, Christ completed His ministry in the world so that His joy would be complete in His disciples. So verses 14 to 16, Christ's followers are not of the world and hated by the world, but it is God who keeps them from the evil one. Pinagkakaloob po ng Panginoong Jesus ang kanyang kagalakan. At nilalagay niya ito sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang salita upang ihanda tayo na sumusunod sa kanya, nagmamahal sa kanya sa mga parating pa na pagsubok sa ating mga buhay at mapanatili tayo sa kanya. Binibigay niya ito sapagkat alam niyang pahihirapan tayo ng sanlibutan. At hindi titigil ang kaaway hanggat hindi nasisira ang ating buhay at tuluyan tayong tumalikod sa pananampalataya. Those who are being preserved by the Lord till the very end are those who persevere in Christ's joy to the very end. Those who are being preserved by the Lord till the very end are those who persevere in Christ's joy to the very end. Oh, the depths of God's grace to save us. We are such wretched people. Wretched sinners. Ang mga hinirang ay maiingatan at mananatili tayo kay Kristo sapagkat sinabi ng anak sa Ama, "These things I speak in the world so that they may have my joy made full in themselves." Nguyain natin yun. Christ wants His joy made full in themselves. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo na lang.